Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo kay Paras. At ito ang yung Nicolado Paglinaw na nagbubungad ng pagbati para sa aking kaibigan si Eli Saludal. Ay, magandang araw po sa ating mga viewers, taga-subaybay dito po sa Iparas. At sa ating sekretary. Magandang hapon sa inyo, Paring Eli, Saludal, and Paring Ado Paglinawan, ang ating mga kasama dito sa Iparas kay Paras. At of course, kasama ko rin si Paring Eli, galing kaming Japan, at kasama namin ang ating buting Vice Presidente na makipagharap sa mga mahal nating mga taong bayan doon sa Japan, mga Filipino residents at saka yung mga OFWs na nagsisigawan na Marcos alis dyan, ha? So, mga kababayan, ang nangyayari naman dito sa ating bansa kahapon ay naglalabasan ang mga Pilipino para ipagsigawan ang galit nila tungkol sa corruption na nangyayari sa ating bansa. At walang iba na source of corruption kundi ang ating Pangulo. Siya yung mastermind ng corruption. Pero, Paring Ado, Paring Eli, nagtataka naman ako na itong mga anti-Marcos sa panahon ng diktatorya, itong mga NPA, itong mga bayanuna, itong mga anak bayan, itong mga akbayan, yan ang mga remnants ng mga anti-Marcos, anti-martial law, anti-pagnanakaw ni Marcos Sr., anti-pagnanakaw ni Imelda Marcos, at sumisigaw pa sila nung hatulan ng conviction at warrant of arrest si Imelda Marcos. Pero dito sa rally, hanggang pagsasabi lang sila na anti-corruption sila. Pero wala silang minimension na ang numero unong nagdala ng corruption ay si Marcos dahil pinirmahan niya yung General Appropriations Act na nagdala ng pera para iparating sa DPWH at doon po nalustay at pinagpartihan ng mga DPWH officials, mga congressman, mga senators, at mga contractors. Masasabi kaya ba natin na itong mga akbayan, itong mga NPA, itong mga iba-ibang mga sektor ng mga NDF na nagsama-sama at gumawa ng mga violent attempt kahapon sa rally ay mga alagad na ni Marcos? Paring Eli, anong masasabi niyo parehong dalawa dito sa mga grupo na ito na sumasampa na ngayon kay Marcos, na nung panahon ng tatay ni Marcos ay sila ay napakaingay? Paring Eli, Paring Ado. Well, Secretary, pinag-uusapan dito ay pandalumbong ng napakalaking pera. No? So, kung ikaw ay pinoproteksyonan mo yung mastermind ng pandarambong, nakahulog ang labang na kasama ka sa sharing of the wealth. Of course. The industry. Maybe they were not Marcos hindi naman nagbayad ng kaliwan. Profit sharing eh. So, ibig sabihin, maski wala silang direct hand, probably, sa actual bidding, pero hindi ba corrupt din yung mga klaseng tao kung tumatanggap ka ng bayad kay Marcos para ipaglaban mo si Marcos, para protektahan mo si Marcos, na hindi mag-step down para bilang Pangulo ng ating bansa? Nagiging unfair ka kasi. You're demanding a principle from them, pero sa kanila, pera lang. Pera lang. So, ibig sabihin, bayad yung mga Kontsaba sila. Kontsaba.
Ha? Oo. Oo. Kunyari pa, lulusob sa Malacanang. Pero, Wala si Lario. pero, puro, ano lang pala, puro pakitang tao lang. Ha? Tulad kahapon, may panawagan itong Okay. si Vice Ganda, no, yung komedyante, Mm. na parang nagsusumbong sila kay Pangulong Marcos Mm. na ipakulong mo yung mga magnanakaw. Mm. Dapat daw lahat makulong at kung sakasakali mabitay, sabi niya. Oh. Pero yung ang pinagsusumbungan nila, yung mastermind, hindi makukulong. So, kung ako, ang number one, mastermind, syempre, poprotektahan ko yung anak ko. Protektahan ko yung pinsan ko. Protektahan ko yung mga kamag-anak ko. So, ano pinagdadaldal nitong bakla na ito? Ayun na nga, bakit exempted yung number one, yung Marcos? Number one, mastermind, magsusumbong ka doon. Parang, napakasira naman ang kukote nitong bakla na ito. Bakit ka magsusumbong sa number 2, yung asawa? Bakit ka magsusumbong sa number 3, yung pinsan? At number 4, yung anak. Number 4, yung anak. This is the height of stupidity. Hindi ko maintindihan kung ano bang narating ngayon sa mga utak ng mga Pilipino na mag-aksaya, na mag-ali, mananawagan against corruption, but at the same time protecting the mastermind of the corruption. Ito Yan ba yung makatarigan? panoorin natin kung payag ni Vice Ganda. Kasi, celebrity to, no? Celebrity. Pero, tignan natin laman ng kanyang may clean payag. Sige. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasiya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sineswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong. Lahat ipakulong. Takutin natin ang gobyerno. Takutin mo ang gobyerno, pero nakagalong ka sa puhulo ng gobyerno. Pakulong mo ang Pangulo. Ipakulong mo. Wala kang sinasabi na ipakulong mo yung mastermind. Nananawagan ka sa mastermind na ipakulong mo yung mga kasabwat niya. Paano mo nasusulba ang problema ng corruption? Sistema nga. Ito daw, bayad daw ito . Mayroon daw isang kumpanya pinagtrabahuan ito na connected sa kamag-anak ni Marcos. Narinig mo ba yun, paring Eli? Hindi. Skado, baka Skado. Ano ba yung company na pinopromote niya na Ini-endorse niya, gano'n? ini-endorse niya na isang produkto na ang kamag-anak daw ang may-ari? Well, unang-una, si Vice Ganda ay artista. Ang mga artista, hindi magbubukas yan, kanilang bunganga. Hindi yan mag-lend Kung walang TF. ng talent kung walang talent fee. Kaya walang credibility itong bakla ito. So, Tapos yung narrative pa niya, nagsusumbong siya sa mastermind. kakahiya ka maling. Kung manawagan ka sa taong bayan, hindi ka dapat humarap ka rin sa personal na itsura mo. Hindi ba? Kasi parang nanggaling sa puso mo. Tinatawagan mo si Marcos na imbestigahan mo yung anomalya. Mga salarin. Pero kung hindi mo naman, isama yung mastermind sa salarin, anong pananawagan mo? Peke ka. Kung peke ka, o kung hindi ka peke, bakit hindi mo pakita yung tunay mo itsura? Tingnan mo yung itsura nitong
vice ganda na ito yung tunay na itsura, oh. Ha? Oh. Yun ang tunay na vice ganda. Oh, hindi. Yun ang hindi peke na itsura niya. Oh, dapat yun ang itsura na humarap ka sa taong bayan at nanawagan at hindi mo sinasama si Marcos na mastermind ng korupsyon. Ha? Paring Eli, anong masasabi mo as a clincher? Dito parang lumilitaw, inaabsuelto niya. Inaabsuelto niya? Parang ganun ng lilitaw, di ba? Ikaw, paring Eli. Yan naman ang kinalat nila sa mga eskwela Yung narrative na yan. Sa yung Lasal, ganyan ang sina-champion. Yung mga pare-pare dyan na nag-rally-rally. Nagsusumbog din sila kay Marcos. Pero mga i-resolve mo. Napasok mga tayo ng mga magnanakaw ng Mandarambong. Siguro si Marcos ang laki na kinukontribute sa mga simbahan. At ang head ng CBCP bang tawag niyan? Catholic Bishops Conference. Ay number 1 na member ng Atbayan. Yung si Bishop David. Member ba yan? Oo. Member yan Pamilyang David. Kasama din sa Atbayan. Yun ang nagtago doon sa mga bata na hinanap namin ni Perdito Pasio, which is the basis of my case. I filed in the Committee on Ethics sa House of Representatives, sa Senado. Yun ang nagtago Yun ang kasabwat ni Hontiveros. Yung si Cardinal na yata ngayon yan David Yeah. Yun ang namumuno ngayon sa CBCP. Kaya, Marcos loyalist ito. Pero, if you look at the history, the trace of history ng mga organisasyon na yan, nung panahon ng tatay ni Marcos Jr., ay puro sila. Marcos magnanakaw, Marcos US imperialista, Marcos. Pero ngayon, labi-dabi na nila si Junior na. The Junior. Si The Junior. Pero dito sa pangyayari ito kasi, di ba nung nakaraan nagbigay pa ng statement si Pangulong Marcos Jr. na kung hindi lang daw siya presidente, sasama siya dyan Oo. So, sabi rin ng kakampi daw niya yung mga magrarally. Yun pala. So ito na. It's pretty obvious. Kakampi. Paano mo naging kakampi yung mga kalaban ng tatay mo? Dahil may pinaabot ka siguro. Third collection. Third collection from the church. In the church. Ang masagwa dito, you are hypocrites. Praising Marcos and yet asking to get rid of corruption. How can you get rid of corruption when the head of the corruption, the mastermind of the corruption, pinipraise ninyo? Saka yung statement nila, nung lumabas ng mga motherhood statements. This is no longer the time for motherhood statements. Dapat ditong tinutumbok na, hindi na yung morality, kundi yung physical at saka dislocation of system. Yung congressman ng QE, at saka yung senador na nagbabayad ng mga testigo, allegedly, ay may t-shirt pa. Huwag natin tanggalin si Marcos. Huwag isara ang papalit. Gusto pala nila na, sige, tanggalin lang si Marcos, basta si Junta Bayros ang papalit. Yun ang gusto nila. Pero wala namang taong may gusto dyan sa Hontiveros. Inakay lang yan para manalo pag senador. Kaya nga yung Libaltista na pumilit noon, na nagpanalo dyan kay Hontiveros, fugitive ngayon dahil pina-impeach namin ni Perdito Pasio. Yun ang katotohanan. Paring Ado. Yeah. So, hindi na pwede ang ganyan Okay, pero dito, get to the root of the nationwide yung nangyaring kilos protesta sa Luzon para ito kumakatawan sa Metro Manila. Pero tingnan din natin sa Visayas at Mindanao. Diba? Yun yung mga totoo na walang mga NPA, walang mga akbayan, bayan muna. These are the real people who are asking for
real affront against corruption. Punta Pinamunuan ni Marcos Jr. Tingnan natin sa Cebu. Okay, sa May Cebu. video footage tayo. Okay. Panawagan ng Marcos resign. I will stand by the Cebuanos for this protest, safe and peaceful protest against this flood control controversy, no? So, na ako diri karon makiusa sa katawhan sa mga Cebuanos para atong ipakita sa ato ang protest against corruption. So, yan, pinamunuan ng ating butihing gobernador ng Cebu, tsaka yung mga ibang kalamihan ng mga Gen Z ay nananawagan na Marcos resign. Doon sa kanilang placard at sinisigaw ni Marcos resign. So, yun po sa Cebu. Ito naman sa ibang parte ng Mindanao, sa Davao City. Ito, pakinggan natin yung mga protesta na walang halo ng mga kanila, mga pula at mga dilaw. Yung mga tunay na tao na may puso at diwa para sa bansa. Pakinggan natin. Stand for Truth, Fight Corruption, and Free Duterte. Ito ang tima ng mga rallyista na dagsa sa Rizal Park sa Davao City ngayong araw. Maagang dumating sa ang Litsumbakan na hindi para sa nakikisa sa prayer rally. Pagdating ng alas 3 ng hapon, tuloy-tuloy na ang pagkapal ng mga tao. Bukod sa mga panalangin at mga speech tungkol sa politika, corruption at flood control scandal, may mga local band din na nagtanghal para sa dumalo. May rally kontra corruption din ng Filipino community sa Japan na siya naman ang dinaluhan ni Vice President Sara Duterte. Akin din ay nagpapasalamat sa suporta ninyo sa inyo, mga pamilya at mga mahal sa buhay na nandoon sa Pilipinas. Pwede mo yan sabihin dito, ma'am, kasi hindi tayo humihin. Kaya po, pag-uusapan natin kung ano yung nangyayari sa ating bayan. Ang susunod na pagpapasalamat ay mula sa ating pinakamamahal na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. So, yun mga kababayan. Kaya lang nakakalungkot because imbis mag-solidify ang mga loyalist ng ito may pag-iisip pa rin para sa mga Duterte. Lalo na sa ama na dati nating Pangulo ay mukhang hindi solid. Unlike yung mga bayad ng mga protesters na mga kakampi ni Marcos, ang mga kakampi against Marcos, magkakampi against Marcos, ay yung nagwatak-watak. Mayroon sa Liwasan, mayroon sa EDSA. Ito ba kaya ay may agenda ang mga ibang mga members ng kunyari nagmamahal kay Duterte? Ano masasabi mo dyan, paring Ado? Tulad na sa Liwasan mo, mga maiso. Anong masasabi natin? Dapat magkaisa lang sila dito sa EDSA, kasama yung mga former generals sa Gitfo, pero nagsagawa pa rin sila ng rally sa Liwasan. Ibig magbuklod-buklod. At tila walang isang personalidad na nag-unite ng dalawang. Ako nga, inaanag ko nga sana na after this, mag-regroup ang mga opposition at mag-usap-usap na magkaisa at siguro with the leadership of the Vice President, dapat she should lead this opposition para magkaisa-isa ang bawat mga mamamayan laban kay Marcos na siya ang mastermind ng corruption ng ating bansa. What can you say about that, Paring Eli?
Paling ano. So talaga importante, ano ba ang direksyon? Mag-resign at panagutin, di ba? Lahat ng mga nakinabang dito sa katiwalian. Oh. So dapat siguro magkaisa talaga. Ikaw, Diba? paling ano. Well, marami mga pananaw dyan, no? At kasi yung mga DDS, hindi naman yun yung mga SDS. At yung mga DDS, yung diehard Duterte supporters. Yung SDS, yung Sara Duterte supporters. O, tapos gumawa pa sila ng maiso. O, tapos experience natin ng nakaraang eleksyon, yung maiso, nausog. Imbis na mag-suporta sa PDP para maraming kandidato, isa na lang yung dinala nilang kandidato na bakit ang kagano'n? Bakit para bang ang maisog? Isang kandidato, pero kulilat pa. Hindi naman nanalo. Tapos ngayon, nagdadrap ng leadership. May duda ang mga iba kasi nagbigay kaagad ng itong tao na ito, nagbigay kaagad ng disclaimer na yung daw ng gulo doon sa Mindiola ay hindi daw galing sa Maisog. Pero how do we know na itong tao na ito ay talagang loyalist sa oposisyon? Na ito ay best friend ni Marcos? Ha? Do you really think na wala sa tagal nilang nagtetesta sa mga post bilang vice-presidente hanggang naging presidente ay parang they were like brothers? At this person, by the name of Vic Rodriguez, I have nothing personal. But this person, do you really think he can just leave Marcos and without any ties left behind? I still believe na pakawala ni Marcos ito eh. And for all we know, ang kakampi niya, yung isang komunista, yung si Ibasco, yung Pimpin, mga komunista yan. Dati, pero they joined Duterte. Do you really think na they are not capable also of then yung loyalty ni Rodriguez is still with Marcos? Could it be capable of destroying the momentum of the opposition against Marcos? That's my personal view. I don't know if it reflects the personal view of Paring Ado. What do you think about that, Paring Ado? Katulad duda kasi why is he grappling for leadership? Kung gusto niya magtayo ng sarili niya, bakit galing siya kay Marcos, susukob siya kay Duterte? Why doesn't he establish his own narrative? At saka, pumunta pa ng Japan, ginulo pa yung grupo doon. Nakialam pa sila roon. Tapos, kasama niya yung isang pandak na kulilat din sa eleksyon. At as if they're still campaigning for the 2028 election. At sa pumiklat na nga kayo, dapat mag-set aside nyo, huwag niyong guluhin ang Vice President. Hindi lang yan sa Japan pati sa Amerika, ginagawa nila yan Ang mga kasama nila, yung mga frustrated labor leaders na napunta doon para magtago sa batas dito. Dahil nakakalap sila ng militar. We don't know. I don't know why they will separate themselves when the mainstream of the Duterte supporters were all at EDSA. Si Kaplani, si Ka-Eric, yung Marcos Alisjan movement, yung Inday Tears, nandoon lahat. Bakit sila bubukod pa? Para sa akin, hindi sila nakakatulong to free Duterte. Dahil for instance, dito sa tema na ito, diluted na naman ang message Free Duterte, fight corruption. Of course, corruption of power yung nagtagal kay Duterte. Pero kung ang topic, bring PRRD home, dito lang tayo. Huwag natin halungan ng
korupsyon. Pag korupsyon lang tayo. Pero malito rin ang tao. Yung message ay maliwanag. Nalilito. Parang they are ingratiating themselves to the Dutertes. When they themselves has destroyed the wishes of President Duterte to unite through Maisog, but they hijacked Maisog and formed a platform whereby this person by the name of Vic Rodriguez can run for a senatorial slate. But the people rejected him. Kulela. So ano pa yung business niya? Papunta-punta sa Japan, papunta-punta sa ibang lugar. So pumunta si Sara, sumusunod siya. After 1 week or 2. Sinisira nila yung image ni Sara because a lot of people I spoke with, parang yun kami. Sara unites sila disunite. Sabi naman Sir, bakit andito ito, di ba ito Executive Secretary Marcos? Paano tayo maniniwala na talagang full support ito kay Vice President Sara when he is the main supporter of Marcos? For the last 2 years na natalo si Marcos Vice President, siya kasama. Nung tinanggal siya, binalik siya ni Marcos as Chief of Staff. Only to be rejected by the wife. But Marcos tried to do everything to save him, to be left behind in Malacanang. So, do you really think that this guy will betray Marcos? Itong Vic Rodriguez? He will never betray Marcos. That's why nakakaduda-duda na nag-plot siya ng mga tao doon naguguluhin at it will appear that sila organized. It will appear na ang nanggulo mga left pero planted pala nila Vic Rodriguez yun para guluhin ang opposition. Okay. Yun lang mga kakampi niya si Basco at saka yung mga pinpin na yan hindi ko nga alam bakit pa these people are still being trusted by the Dutertes Okay. Masyado. Ikaw, parting words natin. Ako, para sa akin, kailangan yung hierarchy of issues by established at saka yung unity of forces by aligned. Otherwise, we are hitting a blank wall. At saka ito lang po, alam mo, mahal natin si PRRD. Ako, I could never leave him behind. I could never erase the memory of him and myself working together when he was president. Without him, he is now in the Hague. There's a vacuum of leadership. That's why I appeal to the Vice President. If she listens to us, she should take the leadership and unite the entire Duterte supporters, Duterte loyalists, Duterte, believers, and Sara Duterte sympathizers. Unite them, but there's only one person who can unite at this moment. Sara should get out of her way. Instead of going to Japan, going to Netherlands, she should stay put in EDSA. Stay put where the people should be together. And defeat this Marcos hordes, Marcos ilks, Marcos saboteurs, who are banding together to retain Marcos, even if he is the number 1 corruptor of our country. Yun po ang appeal ng karamihan na nakausap ko na si Sara Duterte, our Vice President, should come out already in the open. Now, whether she becomes president or not, but this is the appropriate time to unite together. And it's only her leadership that will ever unite all the factions of the Duterte loyalists. Okay. So, Paningili, My last word here. Okay, yes. There is one predominant
issue right now, and that is Marcos Alice Jeff. Yes. Pag na-elect si Marcos, we will have a chance of curtailing, eliminating corruption and changing the system. Pag nawala si Marcos, we have a chance of bringing PRRDO. Ako, frankly, I don't believe in the demonstrations in the Netherlands. It's helping the old man's case. Because it's nasa korte. Oh, pati yung mga, itong feedback sa US, ha? Fundraising na lang sa US. Yung mga taga-US doon nagpupunta. Imbis na dito magpunta. Oh, so nakakaroon na-divert yung energy ng people power. The real fight is not bringing Duterte home, because whatever shout we will be, it will always be dependent on the ICC. But the fight is bring Saldico. Huh? Bring Saldico. Or Marcos, alis ka na dyan. Okay. Yan ang real issue. And make the more... Pakita natin si Pare sa statement niya. Pero sa lahat naman ng paglalaban, dapat magkaisa talaga kung ano ang direksyon. Magiging matagumpay. Kung hindi, wala. Labo-labo. So, wala, hindi magtatagumpay. Yesterday was very impressive, but it lacks a leader. Okay. Yes. Yun ang conclusion. Okay. Thank you. Mag-subscribe dito sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat.